Mga kabalita, nakatutok pa rin ang GMA Integrated News sa pinakasariwang balita sa paggunita ng mga yumaong mahal natin sa buhay ngayong undas. Para magbigay ng update sa Manila North Cemetery, naroon si Mav Gonzalez. Sa Manila South Cemetery, mag-uulat si Ian Cruz at nakatutok naman sa Tugatog Public Cemetery si Jonathan Andal. Unahin na po natin ang under renovation pa rin na Tugatog Public Cemetery sa Malabon. Paano kaya ginugunita ng ilang bumibisita ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas? May balita live si Jonathan Andal. Jonathan. Connie, Ivan, marami-rami na yung dumadalaw, pumupunta dito sa may Tugatog Public Cemetery sa Malabon. Kakaiba po ang paggunita rito ng undas dahil imbes na sa mga nicho, dito po sa malalaking pader na nakasulat ang pangalan ng mga yumao. Yan po ang tinatawag na Wall of Remembrance, kung saan nakasulat ang pangalan ng halos lahat ng nakalibing dito sa Tugatog Cemetery. Pero wala dyan yung kanilang mga labi, kundi nasa tinatawag na storage. Under renovation kasi ngayon ng sementeryo, kaya ganito muna ang setup dito. May ibang natuwa dahil mas maayos daw ito kumpara noon na pahirapan daw ang paghahanap ng nicho. Pero may ilan pa rin na mas gusto raw magtirik ng kandila kung nasaan mismo yung labi ng mahal nila sa buhay. Kaya nagtangka na puntahan ang mga nicho pero hindi pinayagan ng tauhan ng sementeryo. Nakisuyo na lang tuloy sila sa mga staff na ipaabot na lang ang bulaklak at ipatirik ang kandila sa harap ng nicho. May isa namang dumalaw na sa halip ay malungkot ay natawa na lang daw. Imbes kasi na pangalan ng pumanaw niyang ama, ang pangalan niya ang nakita niya sa Wall of Remembrance. Idudulog daw niya ito sa pamunuan ng sementeryo. Connie, Ivan, may bukod na espasyo rito sa aking kaliwa para doon sa mga gustong magtirik ng kandila. Meron ding espasyo para sa misa tuwing alas 9 ng umaga. Doon po sa mga habol dito, bukas po itong Tugatog Public Cemetery mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, hanggang bukas po yan. Connie, Ivan. Maraming salamat, Jonathan Andal. Mga kabalita, doble ingat po tayo sa ating mga gamit lalo na sa mga bibisita sa mga sementeryo. Karaniwan daw kasi ng mga nakawan at silisika pag-undas, sabi ng PNP. Isa rin daw sa mga karaniwang krimen ang physical injury. Paalala nila, huwag na magdala ng malaking pera. Huwag din daw ilagay ang mga cellphone at iba pang gadget sa bulsa sa likod. Muli namang ipinaalala ng pulisya na huwag nang papuntahin ang mga senior citizen, mga bata at mga buntis para na rin sa kanilang kaligtasan na makaiwas sa siksikan o mahabang lakaran. Sa mga nagluluto po dyan ngayon, ako i-check na kung may LPG pa ho kayo. Sumalubong ho kasi ngayong unang araw ng Nobyembre ang taas presyo po niyan. Sa anunsyo ng Petron at Solane, 45 centavos per kilogram ang price hike. Ibig sabihin, 4 pesos and 95 centavos ang dagdag presyo sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. At balita ko, tumaas daw kasi ang international contract price ng LPG para sa buwang ito. Arestado ang isang lalaking inireklamo ng pambubugbog sa Quezon City at may nasaksak pa siyang pulis. Depensa niya, sinaniban daw siya. Balitang hatid ni James Agustin. Sa pagresponde ng mga pulis sa taga-barangay UP Campus, inabutan nila ang grupo ng mga lalaking ito na nagiinuman kahapon sa Quezon City. Isa kasi sa kanila ang inirereklamo ng pambubugbog sa isang lalaki. Ang pag-uusap na uwi sa konfrontasyon. Napatayo bigla ang lalaking inirereklamo at akmang lalapitan ng biktima. Hoy! Nandito na yung pulis. Nandito na yung pulis. Respetuhin mo kami. Wag kang makulit dyan. Ay, hindi ako makulit. Pagli niyo ako. Kung makakapatay kayo sa akin. Iimbitahan na sana sa barangay ang lalaki, pero tumanggi siya at pinagsisigawan ng mga otoridad. Yung mga kama sa barangay. Ayaw ko. Ngayon, ayaw ko. Ayaw ko. Sir. Ayaw ko. Maayos nga. Ilang beses pa naghamon ng lalaki. Makikitang lalapitan na siya ng isang pulis pero napaatras siya. Hanggang sa nagkagulo na. Hindi kita sa video pero sinaksak na pala ng lalaki ang pulis na lumapit sa kanya. Sugatan ng pulis si Patrolman Jonathan Orlanes. Agad namang tumakas ang lalaki.
Sa hot pursuit operation ng QCPD Station 9, naaresto ang lalaki na kinilalang si Brian Boldero. Ang 54 na taong gulang na lalaking unang nagreklamo laban sa suspect, may mga sugat sa kanyang muka at bibig matapos bugbugin daw ni Boldero. Lumalabas sa investigation namin, itong matanda ay binugbog ng walang dahilan. So, maaaring sila yung nakainom, napagtipan na niya yung matanda. Si Patrolman Orlanes naman, nasa maayos ng kalagayan. Nagtamo siya ng saksak sa kaliwang braso. Papasipay po namin siya, dadali po namin sa barangay po sana. Eh, hindi ko po alam na may dala po siyang patalim. Bumunot po siya, tapos bigla niya po akong sinaksak. Nasalag ko po, kaya dito po ako natamaan sa braso. Nabawi kay Boldero ang ginamit niyang patalim. Nakulong na siya noong nakaraang taon dahil sa pambubugbog sa kanyang asawa. Aminado siyang binugbog niya ang biktima at sinaksak ang pulis. Hindi ko po sinasadya eh. Basta nagugulat lang po ako, parang may biglang mga sumasanib. Hindi ko alam yun eh. Gulat lang ako pulis na pag ko eh. Maharap ang suspect sa mga reklamong prostrated homicide, direct assault, serious physical injury, at illegal possession of deadly weapon in relation to Omnibus Election Code. Yan ang balita ko. James Agustin ng GMA Integrated News. Pwede nang manumpa at umupo sa pwesto ang mga nanalo sa barangay at SK Elections 2023, sabi ng DILG. 3 linggo raw ang ibinibigay nilang transition period para dyan. Payo ng DILG Secretary Benher Abalos, makipag-ugnayan agad sa DILG ang mga bagong panumpang opisyal para sa maayos na turnover. Walang malinaw na petsa kung kailan dapat mag-assume ng office ang mga nanalo sa BSKE 2023. Paliwanag ng COMELEC, may desisyon kasi ang Korte Suprema na dapat ay January 1, 2023 ang simula ng term of office. Pero dahil nga po lipas na ang petsang ito, mas mainam daw na makaupo agad-agad sa pwesto ang mga nanalo. Sana raw may maayos na transition period para maiwasan ang kaguluhan at kalituhan. Mga mare, pasadahan na natin ang mga Halloween costume paandar ng ilang celebrities at personalities. Slay si Mariah Carey sa kanyang fabulous Jessica Rabbit presentation. Sabi ni Songbird Supreme, not yet, bilang biro sa mapalapit na Christmas. As usual, kabog rin ang pakulo ng Kardashian-Jenner sisters. Mother-daughter tandem sina Kim Kardashian at North West bilang clueless movie characters. Habang Bratz dolls ang tema ni Khloe with her friends. Si Kendall naman, Wonder Woman with matching transformation video pa. Ang kapuso couple na Dongyan, Teenage Mutant Ninja Turtles ang atake. Dingdong Dantes as Casey Jones at Marian Rivera as April O'Neil. Back to the 80s naman ang peg ng Eat Bulaga cast. At syempre naman, papahuli ba tayo? Complete with crown, pearls at gloves. Nag-ala Aubrey Heartburn. Audrey Hepburn ang inyong kumare. Achieve na achieve, diba? Kabalita, ngayong araw ng mga santo, patuloy na makakaranas ng masamang panahon ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa binabantayang low pressure area at shear line. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, sa mga susunod na oras ay uulanin pa rin itong Northern Luzon, Central Luzon at Southern Luzon. Posible ring muli ang ulan dito naman sa Visayas at sa Mindanao. Uulanin din muli ang Metro Manila ngayong araw, kaya sa mga pupunta sa sementeryo, maiging magdala po kayo ng payong. Ayon sa Pag-asa, ang pag-uulan sa malaking bahagi ng Luzon ay dala ng LPA na huling namataan dito sa may coastal waters ng Caramoran, Catanduanes. Nananatili namang mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Nagpapaulan din ang shear line sa eastern section ng Northern at Central Luzon. Mga kabalita, itong shear line na ito nga yung pagsasalubong ng hanging amihan at ng easterly. Sa pagsasalubungan na iyan, nakakabuo ng ulap na may daladalang ulan. Mga local thunderstorm naman ang asahan sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ayon sa Pag-asa.
Kamustahin na po natin ang sitwasyon sa Manila North Cemetery. Inaasahan na mas marami ang mga bumibisita roon ngayon kumpara sa mga nagdaang araw. At may balita live, si Mav Gonzalez. Mav? Connie, Ivan, dagsana nga ang mga tao ngayon dito sa Manila North Cemetery at ayon sa PNP ay nasa 5 times na ito ng bilang kumpara dun sa mga dumating kahapon. Hindi na nauubos ang nakapila papasok ng Manila North Cemetery ngayong umaga. Marami pa ring nahuhuli at nakukumpiskang ipinagbabawal na gamit sa baggage check gaya ng sigarilyo, lighter, pabango at pintura. Naka-full alert naman ang pulisya at 24/7 na silang nagbabantay sa sementeryo. Kanina dumaan din dito si PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. para mag-inspeksyon. Sa ngayon wala pang naitatalang petty crime sa sementeryo. Ang mga bata naman nire-rehistro pagpasok para matrace sila sakaling mahiwalay sa mga kasama. Pero dahil sa dami ng tao, hindi maiwasang may nagkakawalaan sa loob. Kagaya ni Lindsay na kalahating oras nang hinahanap ang mga magulang na senior at pinsang PWD. Pakinggan po natin ang pahayag ng ilan sa ating mga na-interview. Hindi po namin sure kung nakapasok na po sila. Yung isang kasama ko po pumunta po ng parking, tinignan po kung bumalik sila doon. Wala po silang dalang cellphone eh. Starting yesterday, nag-shift po kami ng focus from the elections to the cemetery. So, lahat ng available resources and forces that we have nandito po sa mga cemeteries, sa mga ating mga bus stations. At the same time, sa mga places of convergence natin. 24 hours on duty po namin until the 3rd of November. Starting yesterday, naka-full alert na po kami. Paalala po mga kapuso, hanggang alas 5 ng hapon lang bukas ang Manila North Cemetery. Pero kung nasa loob naman na po kayo, ay merong 2 oras na grace period. Kaya pwede kayong manatili sa loob hanggang alas 7 ng gabi. Samantala, merong GMA booth dito sa labas na nagbibigay ng libreng alcohol, name tags at candies. Connie, Ivan? Mav, yung dagsa ng mga tao dyan, yan ba yung inaasahang crowd ngayong November 1 kung ikukumpara sa mga nakalipas sa mga araw? Alam mo, Ivan, ang taya talaga ng pamunuan nitong Manila North Cemetery ay nasa 1.2 million ang darating. Pero kumpara kasi dun sa mga nakaraang araw, akala nila hindi na ito maaabot. In fact, kaninang umaga, hindi pa ganito karami yung tao. Kaninang 9 a.m., nasa 80,000 yung tala nila na dumating. Pero pagdating ng 10 a.m. ay sumipa na ito sa 200,000, sabi ng PNP. Kaya ayon kay Colonel Ibay, kung ganito at magiging exponential ang pagdating ng mga tao, inaasahan nila na baka umabot pa rin dun sa 800,000 to 1 million people ang bibisita ngayong November 1. At syempre, meron pang November 2, kaya madadagdagan pa ng tao. Ivan? Mav, nakikita nating sitwasyon yung entrance eh. Yung sa loob kaya, kasi ang karaniwang November 1 crowd dyan, talagang hindi ka halos makalakad sa loob eh. Ano bang sitwasyon sa loob, Mav? Sa loob, Ivan, marami pa ring tao. Kaya nga kanina merong mga nagkakawalaan eh. Kaya ang paalala ng pamunuan ng sementeryo dun sa mga bibisita dito, lalo na po kung may senior o may bata kayong kasama, higpitan nyo na ang kapit ninyo dahil medyo masikip na po papasok. Pero dito sa may exit area, medyo maluwag pa. Kaya doon sa loob, dahil mas malaki naman yung mga kalsada doon, meron pa namang malalakaran. Pero yun nga po, siksika na talaga. And in fact, dito po sa labas, kung nakikita ninyo, bago makarating sa entrance, yung mismong kalsada, puno na ng tao, mahirap nang makalakad at wala na ring maparkingan. Kaya hanggang mamayang hapon, dahil maganda ang panahon dito sa Manila North Cemetery, inaasahan po ng PNP na lalo pang dadami yung tao. Kaya ihanda-handa nyo na po yung pasensya ninyo kung bibisita kayo sa Manila North Cemetery, Ivan. Maraming salamat, Mav Gonzalez. Dagsana ang mga bisita sa pinakamalaking pampublikong sementeryo sa Batangas City. Update tayo sa sitwasyon doon sa Balita Live ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul. Connie, Ivan, alam nyo, umaayon yung magandang panahon dito sa Batangas City para masamantala ng maraming Batanggenyo yung pagdalaw nila sa mga yumaong kaanak.
Buhos ngayong araw, November 1, ang mga bumibisita sa Bulbok Public Cemetery sa Batangas City na itinuturing na pinakamalaking pampublikong himlayan sa lungsod. 8 sementeryo ang binabantayan dito sa Batangas City. Isinara na ng Batangas City Transportation Development and Regulatory Office o TDRO para sa mga pampubliko at pribadong sasakyan ng ilang pangunahing lansangan para bigyang daan ang mga tao na bibisita sa mga yumao. Tanging kandila, bulaklak at ilang pagkain lamang yung pinapayagang maipasok dito sa loob ng sementeryo. Bawal pa rin yung alak, matutulis na bagay o mga deadly weapon, gayon din yung mga malalakas na sound system. Sa datos ng PNP Calabarzon, mahigit 450,000 sa lalawigan ng Batangas ang inaasahang magsisibisita sa libingan. Kung para sa ilan ay nagiging reunion na ang pagdalaw sa libingan, may ilang puntod naman na hindi na nabisita. Katunayan na tabunan na ng mga tuyong dahon at ligaw na halaman yung ilang puntod. Mahigit 3,000 naman ang nakakalat na PNP personnel sa buong probinsya na nakabantay sa checkpoint, sa terminal, gayon din sa places of convergence. Ang DOH ay nananawagan sa publiko na wag nang isama sa mga libingan ng mga maliliit na bata para maiiwas na sila sa banta ng iba pang mga sakit bukod pa doon sa COVID-19. Connie, Ivan, dating at alis pa rin yung mga taong dumadalaw dito sa Bulbok Public Cemetery sa Batangas City. Sa hapon hanggang sa gabi daw ay inaasahan pa yung mas malaking bulto na magsisipagdalaw dito. Ayon naman sa pulis na nakabantay doon sa labas ng sementeryo ay wala pa naman daw silang naitatala na any untoward incident dito sa libingan. Connie, Ivan. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Balita ako naman sa Macabebe, Pampanga, problema pa rin nila ang baha ngayon pong undas. Ang La Familia Memorial Park, tinubuan na ng mga water hyacinth. Sa sobrang ahong dami ng halaman, natabunan na ang mga nicho. At yung mga kolumbaryo naman, hindi na humapuntahan. Yung ibang nicho naman sa Santa Cruz Public Cemetery, bumukas na dahil humatagal ng babad sa tubig. Ano ba yun? Yung takip po ng isang kabaong, ayan, ay kinakalawang na. Nagtiyaga namang lumusong sa baha at putik ang ilang bisita sa San Rafael Public Cemetery para mabisita ang puntod na mga kaanak nila. Dati nang sinabi ng mga lokal na opisyal na catch basin o tagasalo ng tubig ang Macabebe lalo na kapag masama ang panahon. Narito naman ang mabibilis sa balita ngayong Miyerkules. Sa labas po ng polling precinct, nagrambulan ang ilang taga-suporta ng dalawang magkalaban sa pagkakapitan sa barangay Kahigon sa Kalinog, Iloilo. Base sa investigasyon, nagsimula ang gulo sa agawan ng mga botante na gusto raw nilang tulungan sa pagboto. Matapos yan, may narinig namang putok ng baril malapit sa paaralan. Binaril na pala ng taga-suporta ng isang kandidato ang pick-up ng taga-suporta ng kalabang kandidato. Nagtamo ng sugat sa binti ang isang lalaki. Nagpablatter na ang magkalabang kampo sa pulisya. Dito naman po sa bansa, ilang lugar sa Catanduanes ang binaha. Apektado ang barangay Maingaway na nakaranas ng matinding buhos ng ulan kagabi. Mabilis na pinasok ng baha ang ilang bahay. Dagdag perwisyo pa ang brownout sa lugar. Ang pag-uulan sa Catanduanes ay epekto ng low pressure area at shear line ayon sa Pag-asa. Samantala, dumarami na ang mga bakasyonista sa Boracay. Maki-update po tayo sa balita live ni John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. John, good morning. Connie, good morning. Boracay. Sean, ang hashtag travel goals na ilan nating mga kababayan ngayong undas. At ngayon nga dito sa beachfront ng Boracay ay makikita nating dumadagsa ng mga turista at inaasahan na mamayang hapon hanggang sa weekend dodoble pa ang bilang ng mga turistang maglulong weekend dito sa Boracay. Kagabi nga nasaksihan natin ang malapiestang nightlife dito sa isla ng Boracay. May isang banda nga na naglilibot sa beachfront ng Boracay na para bang ati-atihan ang feels. May mga bar naman at establishmento na may kanya-kanyang pakulo para makaakit ng kanilang mga customer. Sa datos ng Malay Tourism Office ay umabot sa 133,071 ang bilang ng mga turista na bumisita sa Boracay noong October 1 hanggang 30.
Kaya naman nakahanda na ang mga personnel ng Katiklan Jetty Port sa inaasang pagdagsa ng mga turista. Abiso ng port management, ihanda ng mga requirements sa pagpunta ng Boracay upang hindi na maantala pa ang biyahe gaya ng mga hotel bookings at ID. Siniguro naman ng Malay Police na nakahanda sila upang masiguro ang kaligtasan ng mga bisita. Hindi pa nga holiday kahapon pero marami ng mga turista ang ating nakausap na mag-long weekend dito sa Boracay. Ang iba sa kanila ay nag-file na ng leave nung last week pa para lang ma-sure na dito talaga sila sa Boracay maglo-long weekend. It's to take advantage of the long weekend kasi like it's so tiring like working all the time but sa weekdays. So now na undas, so that's right, undas. You know, like I think it's just good for also for our mental health. Parang for me, kapag nakakakita ako ng beach, parang sobrang na-enjoy ko and especially yung sunset dito sa Boracay. Connie, maliban nga sa beachfront at sa mga establishmento dito sa isla ng Boracay ay may nakastation din sa mga strategic areas ng mga personnel ng PNP at iba pang mga force multipliers upang matiyak naman ang kaligtasan at seguridad ng mga bisita at ng mga residente dito sa isla ng Boracay. Connie? Sana all! Maraming salamat, John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Samantala, abiso po sa mga kabalitang motorista, extended po ng 2 buwan ang dry run ng contactless collection sa ilang toll plaza. Simula po ngayong araw hanggang December 31, tuloy ang cashless na pangongolekta ng toll sa ilang expressway sa bansa. Kung magiging matagumpay ang dry run, posible ang implementasyon ng contactless program simula January 1, 2024. Kaya bago pa bumiyahe, siguraduhin ninyo pong may RFID stickers na kayo at load syempre, load balance para iwas abala. Silipin na po natin ang sitwasyon sa sementeryo sa Cagayan de Oro City ngayong pong November 1. May balita live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril, mayang buntag. Connie at Ivan, mayong buntag, dagsa na rin ang mga bibisita dito sa Cagayan de Oro City Memorial Park ngayong unang araw ng undas. Bumisita rin kaninang umaga ang malaking opisyal ng Police Regional Office 10 na si Police Brigadier General Ricardo Dayog Jr. upang personal niyang sinuri ang seguridad na ipinapatupad dito sa lugar. Pasado alas 5 ng umaga, maagang pinapasok ng Cagayan de Oro City Police Office sa mga nais dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay rito sa Cagayan de Oro City Memorial Park. Mahigpit rin ang seguridad na ipinapatupad ng kapulisan. Lahat ng taong papasok sinusuri ng maigi upang maiwasan ang pagpuslit ng mga ipinagbabawal na gamit sa loob ng sementeryo tulad ng patalim, posporo, nakakalasing na inumin at iba pa. Ipinagbabawal rin ang pagpasok ng mga pribadong sasakyan dito sa loob ng sementeryo. Maliban na lang kung may opisyal kang transaksyon o residente sa loob ng Memorial Park. Itong CDO City Memorial Park ang pinakamalaking sementeryo dito sa lungsod. Ayon sa Clenro na siyang namamahala rito, nasa mahigit kumulang 30,000 katao ang inaasahang papasok rito sa sementeryo ngayong araw lamang. Pasado alas 8 ng umaga, sorpresang bumisita dito sa City Memorial Park si Police Regional Office 10, Director Police Brigadier General Ricardo Dayog Jr. at sinuri ang pinapatupad na security measures sa lugar. Ayon sa obserbasyon ng opisyal, maganda ang performance ng kapulisan sa lugar kaya't inaasahan nilang magiging matiwasay ang undas ngayong taon. Siniguro rin niya na nasa maayos na kalagayan ng mga pulis sa field, lalo na tuloy-tuloy ang kanilang pagtatrabaho bago pa maghalalan noong Lunes. Connie Ivan, sa ngayon tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga tao dito sa Cagayan de Oro City Memorial Park at panawagan ng otoridad sa mga taong papasok pa rito, iwasan na ang pagdala ng mga ipinagbabawal na gamit. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Dahil sa dami ng bumibisita, binuksan na ang 2 alternatibong pasukan sa Manila South Cemetery. Kumustahin natin ang sitwasyon doon sa Balita Live ni Ian Cruz. Ian? Yes, Ivan, sa ngayon ay umuulan na dito sa Manila South Cemetery pero nakikita natin tuloy-tuloy pa rin
yung pagdating ng ating mga kababayan. Mabuti na lamang marami sa kanila yung may dala ng mga payong at mga kapote, kaya naman tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok dito. Sa initial estimate ng Manila Police District Station 6 ay nasa 25 to 30,000 na yung nakapasok dito sa loob ng sementeryo ngayong 11 a.m. At kung kahapon umabot sa 23,000 yung dumating dito sa Manila South Cemetery, inaasahan ngayon ayon kay Director Jonathan Garso na aabot sa 300 to 400,000 ang magtutungo ngayong undas. Sa labas pa lang, Ivan, ang mga senior na hindi makapaglalakad ay may wheelchair ang Makati City. Pagpasok sa sementeryo, nakaantabay naman ang mga taga Manila para maghatid sa kanila. Yung kalsada kasi sa labas ay nasa pamamahala ng Makati, pero yung loob mismo ng sementeryo sa loob ay nasa ilalim ng Manila. Kaya magkatuwang ang dalawang LGU dito sa Manila South Cemetery. Ang mga bata naman na 6 years old pababa ay pinalista ang pangalan at contact person. May sticker plate din sila para mabilis na matulungan sakaling mawala. Sa ngayon na mas maayos na ang panahon ay mas naging tuloy-tuloy nga ang pagpasok kanina ng mga tao. Kaya naman yung dalawang alternatibong pasukan na bakal na hagdan sa Kalayaan at Metropolitan Avenue binuksan na rin para hindi lahat ng mga tao ay dumadaan sa main entrance. May mga nakita rin tayo na dumadalaw sa mga puntod na nakalubog sa baha. Tiyaga lamang sa pagpunta dahil hanggang binti raw ang tubig. Yung iba naman ay nanulay sa mga nakaangat na nicho para hindi mabasa. Kaya naman ang hiling nila sana ay mataasan daw ang kanilang lugar para sa maayos na pagdalaw. Sa ngayon naman, nasa 45 na kahanang sigarilyo, 200 na lighters at isang pointed object ang nakumpiska na sa mga pumapasok dito. Ang paalala, Ivan, ng Manila South Cemetery, dapat hanggang 5 p.m. lamang yung pagpasok dito. Kaya sana daw ay agahan nila yung pagpunta rito at yun namang makakapasok ng saktong alas 5 ay papayagan silang manatili dito sa loob ng sementeryo hanggang 7 p.m. lamang. So yan muna ang latest mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa Ivan. Maraming salamat, Ian Cruz. Star-studded din ang much-awaited na pagbabalik ng Opulence Ball 2023. Perfect sa mythology theme this year ang out-of-this-world paandar ni Rian Ramos. Straight from Encantadia naman si Solenn Yusaf as her character na si Cassiopeia. Excited daw ang Kapuso star na gampanan ulit ang role niya sa upcoming Encantadia Chronicles Sangre. Ethereal naman ang peg ni The Voice Generations coach Billy Crawford kasama ang kanyang wifey na si Colleen Garcia. Of course, papakabog ba ang host ng It's Showtime na sina Ann Curtis at Vice Ganda? O bongga ang butterfly pakulo ni Mime na inspired ng Greek goddess na si Psyche. Chika ni Vice bukod sa Halloween Ball, happy rin siya sa pagbabalik sa ere ng It's Showtime. Masarap na kapag pahinga kami muna bago kami makabalik at saka ngayon mas hyped kami syempre kasi na kahit 12 days lang yung sobrang na-miss namin yung Madlang People. Sobrang excited kaming bumalik at saka ang daming pasabog na mangyayari. Especially next week magsisimula na yung Magpasikat Week kasi anniversary week na ng Showtime. 34 na dayuhang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO worker ang nasagip sa NAIA. Balita ko, sa pilitan daw sana silang dadalhin sa Cebu para doon magtrabaho. Balitang hatid ni Salima Refran. Papunta na sanang Cebu na ma-rescue ang 31 Vietnamese at 3 Chinese POGO workers na ito sa NAIA Terminal 2 kasunod niya ng paghingi ng tulong sa mga pulis ng 4 na babaeng Vietnamese. Galing daw sila sa isang POGO sa Parañaque. They are being forced against their will doon sa pagtatrabaho nila. At the same time, yung pagpunta nila doon sa Cebu dahil accordingly, parang ipapasa daw sila sa isang company ulit. Yung POGO na pinanggalingan nito, ililipat nila yung mga tao nila sa isang lugar or talagang nagbabawa sila ng tao dahil nakakaramdam na sila ng init. 3 foreign nationals ang inaresto para sa trafficking, kabilang ang isang Chinese na nahulihan pa ng hindi rehistradong baril. Ito kasi yung ito yung tinawagan nung nagka-aberya na hindi sila nakalipad. So most likely ito yung sinususpetsahan natin na ito yung isa sa mga boss. Hindi daw kanya yon. Yun daw isa mga driver, ganyang bodyguard o ano, hindi daw niya alam yan. Nakaharap siya sa reklamong illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban.
4 na Pilipinong driver at interpreter ang iniimbestigahan din. Transporting of victims is also a punishable act as a form of human trafficking. Tumanggi sila magbigay ng pahayag sa kamera pero wala raw silang alam sa nangyari at nagtatrabaho lang. Samantala, 4 pang biktima ng torture sa niraid na pogo sa Pasay ang lumapit sa mga otoridad. Isang Chinese boss daw at 3 Chinese enforcer na inuutusang manakit ang nagpapatakbo ng torture chamber. Yan ang balita ko sa Nima Refra ng GMA Integrated News. Mga kabalita, nito pong mga nagdaang linggo, ilang giant pumpkin na ang tinampok natin dito na perfect at on theme ngayon pong undas season. Pero balita ko, may kakaibang wow factor ang higanting kalabasa sa Denmark na hindi itananim at hindi raw pwedeng kainin. Bawal. Oh, paano naman yan? Aanhin natin yan. Yan ho. Yan ang record-breaking pumpkin na gawa sa 100,000 plastic building blocks. Umabot daw ng 3 linggo bago nabuo ang Halloween figure na may taas sa 1.5 meters at lapad na 2.5 meters. Meron din ibang figures gawa rin sa plastic bricks gaya ng gagamba, daga at mushroom. At sa Florida naman sa Amerika, imbis na takutan, napuno po ng makukulay na parada at sayawan ng isang Halloween festival. On theme rin siyempre sa Fantasy Fest Parade, ang dose-dosenang bejeweled unicorns na rumampa at nag-perform sa ilang kalye. Kinatuwaan din po ng mga manonood ang mga float at iba pang marching groups. Saya! Tayo rin ha. At yan ang mga balita ko. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Sison. Aubrey Carampel. Katrina Son. At sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si Ivan Mayrina para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Filipino.